edit sa ating usapan. Kita niyo yung camera ko? Opo. Yes, sir. Ano? Yes po. Yes po. Yan. So, ang gagawin natin is i-reconstruct natin yung yung logic circuit. No? So, i-ano muna ako kayo. Anong tawag doon? I-orient ko muna kayo doon sa ating gagamiting devices. Okay? So, orient ko muna sila. Yan. Nakapin ba yung camera ko? Ipin nyo ako para paano ba to? Pin. Yan. Kita nyo yung screen? Opo. Okay. So, nakaano ko PowerPoint. Ay, PowerPoint. PowerPaint. No? So, try muna natin mag-basic. Basic muna, basic. So, kasi pag naglagay tayo ng diagram, pag nag-drawing tayo ng diagram, ganito lang itsura niyan. Kunyari, meron akong LED. So, ito yung LED ko. Ilaw, no? Tapos, nilagyan ko siya ng resistor. Ito yung resistor ko. Tapos, pwede ko siyang lagyan ng switch. Ha? Tapos, lalagyan ko siya ng supply. Yan. So, ito na yung basic circuit natin. Yung switch, pag nakaganyan yan, bukas. Walang flow ng current. Pero pag nakasara yan ganon, meron. So, ang question dyan, paano natin yan i-hardwire? No? Simple lang, no? LED lang muna, tapos resistor, tsaka yung power, at tsaka yung switch. So, paano natin yan i-hardwire? Okay? So, yun ang isang malaking katanungan. Paano natin i-hardwire yan? So, may gagamitin tayong materials. Yung pinurchase natin. Nasaan ba yan? Pakita ko sa inyo kung nasaan yung materials natin. Where is that materials? Where are you, materials? Ayan. Ito. Kita niya? Yes, Yung po, mic sir. test, no? Ito yung breadboard. Tanggalin natin lahat para masaya. Tanggalin ko muna. Yan, ha? Ito yung pinaka breadboard. So, lahat kayo makakatanggap nito per group. Ito yung power. No? So, ang paglalagay niyan, di ilagay nyo lang sa dulo. May butas yan doon, ayun, no? So, lagay niya sa dulo doon. Sasalpak nyo lang yan. Pero ingatan nyo huwag bumaluktot yung mga wire, ha? So, sakto yan. Pero orientation muna sa breadboard. Ganito yung tsura ng breadboard. Etong mga butas na to, yan, no? Mula rito, hanggang dito, hanggang dyan, connected yan. Hindi, pero yung nandun sa lumagpas ng kanal, hindi, no? So, ito, connected yan. Patayo, Ayan. Pero yung pahalang na gano'n, walang connection. Ganon din sa baba, connected dito. Tapos yung pahalang na gano'n, walang connection. Then, etong area na to, tsaka tong area na to, walang connection sa dalawa yan. Kasi hinati sila ng kanal, ng breadboard. Hey, ngayon, yun nandun sa taas, sa taas ba yan? Yung merong line na blue, no? Nire-represent yan yung negative side ng power.
Yung line na red, nire-represent niyan yung positive side. Yung nandito na line, na blue tsaka red, pareho lang yung nandito sa kabilang side. Okay. Ngayon, etong area na to, itong mga butas na to, na pahalang, magkakakonect yan. Pero yung patayo, walang connection. So, ito, tsaka ito, walang connection yan. Pero, ito, tsaka to, meron. Okay? So, kahit saang power source kayo mag-tap, walang problema. Kasi yung supply nito, tsaka yung supply nito, pareho lang. Pero, pagdating dito, yung meron parang naputol yung line. So, meaning, etong area na ito, wala isang connection dito sa area na ito. Kaya kung gagamitin nyo itong area na to, dapat maglalagay kayo ng tinatawag na jumper doon sa dalawang power. No? Ano yung tsura ng jumper? So, sa materialis natin, meron kayong, tignan ko nga ito, meron kayong ganito. Yan. Yan yung jumper. Iba-ibang kulay yan, no? Gamitin nyo anong trip nyo. At iba-ibang haba rin yan. Ito, no? Kunyari, gusto kong pag-connectin ito at saka ito. So, lalagay lang ako ng jumper doon tsaka doon sa kabilang line. Ayan. So, connected na yan. O kaya, pwede kong ilagay dito. Yan. So, walang problema yan, no? Connected na yan. Okay? Huwag nyo ipagko-connect yung red tsaka yung blue. Huwag nyo lalagyan ng jumper yon. Magkakaroon kayo ng shortage, no? Baka masira yung ating, supply. Okay? So, bibigyan kayo ng ganito per group at ng ganito. Ito naman yung ating power supply. Pero, ano lang yan? Module. Dito nyo lalagay yung 5 volts na supply. Ito yun. Sasaksak nyo yan dyan. Pag sinaksak nyo yan dyan, may switch yun. Pag sinwitch siya, nakailaw. Pag sinwitch off ko, nawawala yung ilaw. So, kasama yan doon sa pinurchase natin. So, paano nyo ilalagay ito? So, merong apat na, dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? Salpak nyo lang dyan sa breadboard nyo. Siguraduhin nyo lang na tama dun sa butas, ha? Kunyari, dito. Pwedeng dyan, pwedeng dito. Saan nyo gusto? Dito, pwede rin. Dito, pwede rin, no? Hanggang sa wala na kayong magamit na area. So, dito natin ilagay. So, ilalagay ko siya. Ayan na. Nakashoot na siya doon sa butas. Okay? So, may supply ka na. Dito, tsaka dito. Okay? So, balikan natin yung circuit natin. Saan yung circuit natin? Ito, no? Ito yung circuit natin. Meron tayong, LED. Familiar ba kayo sa LED? So, ang itsura ng LED yan ay ito, LED natin. Pag tinignan niyo yung LED niya, dalawa yung paa niya. LED emitting diode to. Isang maiksi at isang mahaba. Hindi pantay yon, natural lang yon na hindi pantay. Minsan marireceive yung LED kulay pula, wala rin problema yon. So, yung maiksi dapat nakakonect sa blue. Kahit saang blue dyan. At yung mahaba nakakonect sa red. Okay? Kahit saang red dyan. Question? Answer. Wala, nasusunod dyan. Nasusundan nyo, no? Ngayon, unahin natin i-connect yung power. Ito pa pala. Meron pa tayong ang tawag dito, DIP switch. Ito yung switch. Ano to? Optional. Pwedeng walang switch, pwedeng meron. So, tanggalin muna natin yung switch. Tapos, ito yung resistor. Yan. Familiar kayo rito? Stem. So, stem to, Yes po. Okay. So, ito, ang ginagawa lang nito, nililimit na yung supply ng power
sa LED, no? Lagyan natin ng resistor para hindi pumutok yung LED natin. Kasi baka ma-oversupply yung LED nyo. Putok yon. Anyway, marami naman yan. 10 yung side nyo, bawat group, no? So, pwede nyo eksperimento yan hanggang maubos. Okay? So, paano natin i-assemble? Ire. Okay. So, lagay ko muna yung LED. So, kanyari, pag ganito ba? So, pag nilagay niya yung LED, iwasan yung paghiwalayin niya, pwede yan. Pag ganyan. No? So, yung mahaba, nandito sa side ko. Yan. Tapos yung maiksi, nandoon. So, ayan, nilagay ko na. Ba't ganyan ko nilagay? Kasi walang connection tong butas na to sa kabilang paa at sa kabilang paa. Pero pag nilagay niya pa ganito, mali yun. Kasi pinag-connect niya yung dalawang paa niya, no? Ang tendency niya baka mag-short at umusok. So pag ganito tayo, hindi ting mahaba akong paa. So yung mahabang paa dapat nakakonect sa red. Ito yung red, di ba? So, kahit saang butas ko ilagay yan, basta nakatapat doon sa mahabang paa. No? So, kunyari, dito. Yan. So, nakapantay yan doon. No? Ayun. No? Ito yung paanong LED na mahaba. Yun yung aking jumper. Kasi i-connect ko siya sa red. Para mas maganda gamit tayo ng red. No? Meron akong red. Ito, red. O, yan. So, yung mahabang paa, which is yung red, i-connect ko siya sa red. Yan. Okay? Ano pa next? Yung maiksing paa, which is blue, dapat nakakonect, baluktot. Ito. Dapat nakakonect saan? Sa blue. Sa blue. Ito, blue. Pag ganyan yan, iilaw na yan, no? Pag nilagyan natin ng supply. So, tingnan natin kung hindi siya puputok. So, pag nilagyan ko ng supply yan, yan, no? Tapos, inon ko, dapat meron siya. Wala. Bakit? Lalagyan kasi ng jumper, sir. Hindi kasi Kasi magkano yan, sir. nandito ko. Ito, di ba? Nilaktawan ko eh. Pero, pwede ko namang ilipat siya. Mahaba naman yung jumper ko eh. Kunyari, dyan ko ilalagay. Tapos, ito ilalagay ko rito. Ayan. O, kunyari dito. Basta hindi ko ilalagpas. So, meron na siya. Masyado maliwanag. Ayun, umiilaw siya, no? Okay, paano ko i-insert yung resistor? Okay? So, kahit saan pa ako ilagay yan, pwedeng sa negative, pwedeng sa positive. So, sabihin natin, lagyan na lang natin sa positive. So, ang gagawin ko dyan, alisin ko muna yung blue. Lagay ko yung resistor doon sa paa ng LED. Tapos, ayan. Ngayon yung blue na to, ito, ilalagay ko doon sa paa ng kabilang resistor. Ayan. Iilaw pa rin yan. Mahina nga lang. Mina siya, no? Kasi, nilimit nito yung supply sa LED. Okay. Paano naman natin lalagyan ng switch? In case may switch. Ito may switch eh. No? So, ang gamit natin ay DIP switch. Yung blue. So, ano to? Actually, 4 tong switch na to, no? 1, 2, 3, 4. Meron ding waluhan yan. Siyempre, meron siyang paa. Bawat isa. So, kung 4 yung nandito, 4 yung paa niyan. 4 kabilaan. So, ang paglalagay ng switch is dapat nandun siya sa kanal. Alisin ko muna yung power nito. Dapat nasa pagitan siya ng kanal. Anong kanal? Ito yung kanal. Huwag kayo maglagay ng switch dito.
magiging shorted yung dalawang paanong switch na yon, no? So dapat sa pagitan ng kanal. Yan. So yung unang paa nandito sa kabila, yung apat na paa nandito sa kabila. So gagawin ko ngayon, lalagyan ko ng power blue, lalagay ko dun sa, kunyari, switch number 1 gagamitin ko. So, switch number 1. Ayan, no? Tapos, kailangan ko ng isa pang jumper. Paa ng resistor ako nang galing. Sa paa ng resistor. Nakita nyo? Ito. Sa paa ng resistor. Katapat ng paa ng resistor. Ayun, o. Yan, no? Katapat ng paa ng resistor. Tapos, ilalagay ko to sa isang paa ng switch. So, eto. Ayan. Ito yung isang paa ng switch. So, ang mangyayari, power, daan sa switch, switch, punta sa resistor, resistor, punta sa LED, LED, punta sa 5 volt supply. So, pag in-on ko to, naka-on na, wala. Kasi yung switch natin naka-off. So, dapat pag in-on ko yung switch, in-on ko siya, no? Itutulak mo lang yung switch pag ganon, ayaw. So, dapat naka-on siya. So, bakit hindi nag-on? Kasi, pag duling ka, yung paanong resistor ko, tsaka yung paanong aking jumper, hindi sila magkatapat. Ayun, o. Tignan niya. Kita ba? Hindi magkatapat eh. Kaya nawala ng linya. So, dapat sa tapat, no? So, patayin ko muna yung switch. Lilipat ko to. Ayan. Kaya medyo nakakaduling to eh. Dapat sa tapat. Kaya pag in-on ko yung switch, so meron na siya. Pag in-off ko yung switch, meron na rin siya. Okay? So, ganyan lang yung pagkoconnect. Okay? Question? So far, wala. Wala. Wala, sir. Wala. Ngayon, balikan natin yung activity nyo. No? So, paano natin gagawin yung activity nyo? So, sa activity nyo, burahin ko lang to burahin ko lang siya. No? Kunin natin yung circuit. Okay. Lagay natin dito. Ayaw. Nawala, no? Ito lang, kunin natin to. I-copy ko yan. Gusto ko dalhin dito. Ayan. Ito yung nasa activity nyo. Ito yung diagram. Tapos, ito yung IC. No? Ito yung IC. Ito yung diagram nyo. So, paano nyo iwa-wire to? So, yung IC nyo, this is 74LS32 OR gate na meron siyang apat na OR gate sa loob. 2 input OR gate. Yan ang laman ng 74LS32. 2 input OR gate, no? So, base dito sa ating circuit, ito, i-connect mo yung dalawang OR gate. Meaning, yung isang OR gate, ang input mo, AB, yung output ng isang OR gate, i-connect mo sa input ng kabilang OR gate, at yung input ng isang OR gate will be your C. At yung output mo will be your Y. Okay? So, ito ang gagamitin natin. I-schematic natin to. No? So, dapat dito may nakakonect kang switch or supply sa A, B, tsaka C.
Dapat may nakakonect kang supply. So, itutuloy natin yan. Alisin natin tong ano ba magbura din. Tanggalin natin tong A, tsaka tong B, tsaka yung C. Yan. Okay. So, ang gagawin ko dyan, ito, lalagyan ko ng LED. So, may LED siya. At maglalagay din ako ng resistor. Okay. No? So, may ilaw siya. Ngayon, ito, pwede ko siyang lagyan ng switch. Lalagyan ko siya ng switch. At saka ito, switch. Okay? Tapos, lalagyan ko siya ng supply. Yung switch ko. So, positive 5 volts ang supply niya. Okay. Positive 5 volts. Ngayon, eto naman, i-connect ko lang to sa, siyempre, sa 5 volts din. Anong 5 volts? Sa negative. So, yan na yung circuit natin. Okay. Ganyan na itsura niya. Ayan. Na? So, yung input nito, nasa 5 volts. Ito, nasa 5 volts. Tapos, itong isang input, another 5 volts. Yung Y, nilagyan ko ng LED. Tapos, nilagyan ko ng resistor to protect the LED. Tapos, nilagay ko sa negative 5 volts. So, meaning, kapag naglagay ako rin, pag naka-off lahat ng switch, ang entry mo dyan, 0, 0, 0. No? 0, 0, 0. So, sa truth table nyo na gagawin, kung 0, 0, 0, itong mga switches na to, anong output nyo nung Y? 0 ba or 1? No? Kung nilagay nyo doon 0, dapat walang ilaw yan kapag naka-open lahat ng switch. Kapag nilagay ko 0, 0, 1, kung sa truth table nyo is naka-on yung LED, so dapat pag sinwitch ko ng 001, naka-on yung LED. So doon natin ma-check yung actual output. Kaya dapat kung ano yun nandun sa truth table nyo, yun yung i-indicate ng LED. Kapag nilagay nyo 0, dapat naka-off. Kapag nilagay nyo 1, dapat naka-on yung LED. Ang input nyo is itong switches. This will be your A. Ito yung B. At ito yung C. Okay? So, paano natin i-connect dito yan? Ito, no? Ipisan natin yung aking panulat. So, ito, maglagay tayo rito, no? Kunyari, ito yung ating positive 5 volts. At ito yung ating yung kulay blue, which is negative 5 volts. Yan. So, ang unang gawin nyo, dapat yung pin number 14 ng 74LS32, ko-connect nyo sa, pag sinabing BCC, nakakonect yan sa positive 5 volts. Pag sinabing GND, which is pin number 7, nakakonect yan sa negative 5 volts. Sinasagutan na natin yung isang part, no? Yung part 3, part 4. Ngayon, yung isang OR gate ko, ito gagamitin ko. OR gate number 1, tsaka OR gate number 2. So, hindi ko kailangan yung number 3 at tsaka number 4. Kasi dalawa lang naman yung OR gate eh. Okay? So, itong isang OR gate ko, i-connect ko yan sa positive 5 volts. Pero may switch, no? So, maglalagay ako ng line dyan. Pag ganyan, tapos pag ganyan, tapos lalagyan ko ng switch. Okay. Ngayon, itong OR gate, second input ko, ng OR gate number 2, yung tinatawag nating B, ganun din. No? Lagay ako dyan, tapos lalagyan ko rin ng switch. Okay. Pati sa
isang input ng OR gate number 2, pin number 5, no? So, lalagyan rin ako ng switch. Ayan. So, tama na itong side na ito. Ngayon, yung output ng OR gate number 1, nasa input ng OR gate number 2. Ano yun? Yun yung 3 at saka yung 4. So, yung output ng OR gate number 1, ito yung 3, nasa input ng OR gate number 2. Yun yung pin number 4. So, ito, iwa-wire ko pa ganyan. Okay na. Tapos, yung output ng pin number 2, yung pinaka-Y natin, ito yung ating Y, no? Iko-connect ko yan sa saan? Sa LED. Andito yung mahabang paa, nakakonect sa number 6 ng 74LS32. Tapos, yung isang paa, nakakonect sa resistor, papunta sa negative 5 volts. So, yan na yung pinaka-circuit nyo. Drawing nyo na lang dyan sa inyong ano. Sa inyo drawing yan dito. No? Dito sa number 4. Yung circuit diagram. Okay? So, ito na siya. Ito yung pinaka-circuit niya. So, tapos na. Ang problem, paano natin yan ngayon na-assemble? Okay? So, paano natin na-assemble yan? So, balik tayo sa ating assembly table. Yan. Okay. So, kakalasin natin lahat ngayon to. Huwag nyo nakalasin yung supply module. Ito. No? So, tanggalin na lang natin lahat ng mga wire. Yan. Pwede nyo rin nang magkalasin yung yung DIP switch. Okay, kung walang DIP switch, pwede rin, no? Tusok-tusok na lang. So, kung may DIP switch, lagyan nyo ng DIP switch. Ayan, nandoon ako. Ngayon, susupplyan kayo ng IC. Kasama yan dun sa pinurchase natin. Paano nyo malalaman yung value ng IC? Basahin nyo ibabaw doon. Basa ba? Tintinin, ayaw mabasa, no? Medyo Malabo, sir. malabo. Pero may nakasulat doon. Ang nakasulat dyan, 74LS32. Kaya 74LS00. So, ang gagamitin natin is 74LS. Hindi ko nga pag inilawan. Hindi ko rin mabasa eh. So, yun. Ay, nawala. Ayan. So, itong hawak ko ay Basta usapan natin kapag nagawa yung bus ko. Oo, pag nagawa. Itong natin. Yung hawak ko ay 74 LS32 sa sakto. OR gate to, OR gate. 74 LS32. Mas kilinawan ko, ayaw eh. Pero makikita nyo sa ibabaw yan, no? 74 LS32. So, ang orientation yan, kung babalikan natin yung drawing natin, asan na yung drawing natin ng LE, ng IC? Asan na yun? Eto, no? Nakita niyo yung kanal? Itong kanal na ito. Okay? Ibig sabihin nun, yung nasa baba ng kanal, yun yung number 1. Nasa taas ng kanal, yun yung number 14. Kaya, sa actual IC, ito siya. So, ito yung kanal. Okay, kakabit ko na, no? Pagkabit ng IC, dapat yung dalawang nasa pagitan ng kanal, yung mga paa niya. No? Huwag pa ganyan. Pag ganyan yan, putok yung IC nyo. Pag pumutok yung IC nyo, bili ko yung bago, ha. Isang IC lang kaya nating i-supply, no? So, kunyari, kinabit ko pa ganito. Ayan, ganyan lang pagkakalagay niyan. Ha?
magkadikit. Nakadikit masyado. Teka, lalayo ko lang ha. So, pag inalis yan, sundutin nyo lang sa ilalim, tapos ilagay nyo rito. Yan, kanyari. So, yung IC natin, ito yung kanal. Yun o. Kita nyo yung kanal? So, sa drawing, yung kanal na yan. Itong kanal na ito. So, yung IC na actual, may kanal din siya talaga. No? Ito yung kanal niyan. Yan. So, ibig sabihin, kung ito yung kanal, nakaharap sa akin, ito yung number 1 ko. Okay? Asa na yung number 14? Nandun sa kabila. Ito yung 14. Ito yung number 7. Ito yung number 8. So, ang bilang, 1 to 7. 1 to 7, magmula sa ilalim ng kanal. At 8 to 14. So, ang gawin nyo dyan, i-connect nyo na agad yung supply para hindi nyo makalimutan. So, yung pin number 14, di ba? Based dun sa ating drawing, pin number 14, nasa 5 volts. So, lalagay ako ng pin ng jumper sa number 14, lalagay ko sa red. Dito tayo kumuha. Ayan, nasa red. No? Tapos, pin number 7, dapat nasaan? Yung pin number 7 ko, ayaw tumusok. Ayan. Pwede ako dito maglagay sa gitna. Ayan, no? Dapat nasa blue. Pwede ako dito maglagay, dito, or dito. Okay? So, para maluwag, dito na lang. Sa blue. Huwag sa red, ha. So, may supply na yung ating IC. So, ang gagawin nyo na lang, i-wire nyo na lang. No? So, susundan nyo lang. So, ilang switch kailangan natin? 3. So, una, lagyan ko muna ng power yung switch. So, kailangan ko maglagay ng jumper. 3. Switch number 1. No? Nandun sa 5 volts. Tapos, switch number 2. Switch number 2. Medyo nakadikit. Nandun sa 5 volts din. At another switch. Switch number 3. Nandun din sa 5 volts. So, switch number 3. Nasa 5 volts din. Maganda yan. Ha? Mukhang spaghetti na yung gawa nyo. Yan, okay. Ngayon, dito ka maglalagay ng 3 switch. Yung isang switch, papunta saan? So, babalikan natin yung switch number 1, yung A. Sabihin natin, ito yung A natin. Sabihin natin, ito yung A. Na, ito yung A. Ito yung B. At ito yung C. So, yung switch number 1, maglalagay ako ng jumper. Switch number 1. Naglagay ako ng jumper. Saan nakakonect to? Sa letter A. Or sa pin number 1. So, asan ang pin number 1 ko? Ito. So, lalagay ako doon. Pin number 1. Okay na. Tapos yung letter B ko, itong B, ito, yung pangalawa, nasa pin number 2. Ito yung input ng isa pang OR gate. So, lagay ako dyan. Lalagay ako sa pin number 2. Ayun. Ngayon, yung pin number 3 ko, pin number 3, nakakonect sa pin number 4. Number 3, nakakonect sa pin number 4. So, paano gagawin yun? So, kung wala ako ng isang jumper pa, pin number 3, dadalhin ko sa pin number 4. Ayan na. No? Gumugulo na siya. At yung pin number, balik tayo. At yung pin number 5, nasa switch number 3. So,
Pin number 5, switch number 3. Asan yung switch number 3 ko? Switch number 3. So, ito yung switch number 3. Ayun ang kadikit ng number 2. 1, 2, 3. Lalagay ko ito sa number 5. So, hanapin nyo yung number 5. Asan yung number 5? So, bibilangin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Parang hindi kayo mahirapan, may numbers yan sa ibabaw. Sundan nyo yung number para mas madali. Okay? So, pin number 5. So, dito tayo. This is your pin number. Ayan, pin number 5. So, meron pang isa yung pin number 6. Naiwan, no? So, sa pin number 6, balik sa drawing, yung pin number 6, ito yan. So, ito yung pin number 6 sa actual. Katabi ng 7. Ito yung pin number 6 natin. Ito, no? So, nakakonect to sa LED. So, lalagay tayo ng LED. Ito yung mahaba. So, pag ganyan. Okay? Kukonek yung LED. Ayan. Tapos, yung isang paano ng LED, lalagyan ko ulit ng another wire. Baka sana naman yung tusok ko. Dapat pantay. So, nakakonect to. Nakakonect yan sa ground. Ayan, o. Nasa ground. So, connect natin sa ground kulay blue. So, dito kulay blue. So, buo na yung circuit natin. Okay? Tignan nyo maigi. No? Gagawin ko na lang dyan. Lalagyan ko ng supply yan. Tapos isi-switch ko. Ngayon, paano nyo malalaman kung tama? Titignan nyo yung truth table nyo. No? Yung ABC. Kapag 0, 0, 0, ibig sabihin, naka-off lahat ng switch. Dapat walang ilaw yung LED mo. Pag 0, 0, 1, no? Pag 0, 0, 1, kung based doon sa truth table nyo, lumabas doon, kunyari 1, dapat may ilaw yung LED mo. Pag 0010, dapat may ilaw kung 1 din, no? So, ilang combination yon? Ilang input word? Meron kang 3 variable. 8, 0 to 7. So, isa-isahin mo yun dito. 001, 00, 001, 000, 001, 0010, 0011, 101, 100, 111. So, isa-isahin mo yan. So, dapat tugma, no? Yung nandun sa truth table nyo, tsaka yung sa actual. Okay? So, ito yung magiging activity nyo. Next week, i-release ko na yung materials at yan na yung gagawin nyo. Yan yung activity nyo. Laboratory activity number 1. Okay? So, hindi ko siya ipa-power on kasi para makita na kasi makita nyo yung sagot, no? Activity nito eh. So, ganito lang sa kinoconnect. So, bawat group makaka-receive ng ganitong lahat ng supply, pati jumper meron sila, pati itong power module, tsaka yung DIP switch, no? Tsaka yung IC. So, 74LS32 muna ang i-release sa inyo. 5 IC yan, no? So, nauna muna yung 74LS32. Pag nagtugma yung, yung theory nyo, truth table, doon sa output, ibig sabihin nun, perfect yung activity nyo. Activity number 1. Okay? So, marami tayong activity yung gagawin. From now on, midterm hanggang finals, puro ganito na tayo. Assembly, tsaka circuit design. Okay? So, may katanungan po ba? Bago ko i-cut yung recording? Question? Wala na, sir. Wala na. So, kung walang tanong, gawin nyo na yung drawing nyo, yung circuit nyo, no? Actually, ito na yung sagot eh. Yan na yung sagot dito eh.
Ha? Tapos, next meeting, i-release ko yung materials. I-hardwire nyo yung drawing nyo. Okay? So, kung wala nang tanong, pwede na tayong magliwaliw. So, stop ko na yung recording.